Ay, nako, magandang araw po sa atin lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito, may bagong pasabog na naman po sila. No, talagang ilihis lang, no? Ako sa akin tsorya lang ha. Sa akin palagay lang naman to, no? Etong Ramil Madriaga daw ito na lumabas, na nakakulong, na gumawa daw ata ng affidavit at idinidin si Sara na kesyo daw yung ginamit daw ni Sara na chuchu na sa campaign, galing daw sa Pogo at dun sa pinagbentahan yata ng kung ano-anong bawal na gamot, no? Ang daming ganyang kwento, no? No, sa akin, tsorya lang, sa akin palagay, no? Sa dami-dami sa campaign kasi, pag ikaw tumatakbo bilang isang politiko po, mga kaibigan, hindi mo na alam kung sino yung tumulong sa'yo. Tatandaan nyo yan. Kasi ang layunin mo, dalawang layunin ng isang kandidato na yung mga taong tutulong sa paligid niya, pabor siya kasi niya gusto niya dumami ang bubol sa kanya at mapapakinabangan niya yon. Minsan niya kahit walang bayad, voluntaryo lang. Di ba? Halimbawa, isang grupo sa subdivision, halimbawa yung subdivision na yon, 10,000 residents. Makuha mo yung mga 80,000 doon. Ay, makuha mo yung 8,000 people na botante doon. Ang laking bagay noon. Diba? Kada lugar-lugar may mga tiyatalaga kang tao. Misa sa dami niyan, hindi mo na makakalimutan mo na eh. Kasi ang layunin mo lang naman, manalo ka at alam mo makakatulong ka sa baya, no? Yung pangalawa, kaya ka lang gusto manalo kasi may bala kang kurakutin ng kaba ng baya. Dalawa lang yan, di ba? Isang politiko masama, isang politiko mabuti. Ngayon, pero sa madaling salita, hindi mo mamamalayan yung sino-sino tumulong sa'yo. Di ba? Pwede nyo Ako, katulad ako, tumulong ako kay Marcoleta, kay Senator Marcoleta. Humingi ba ako ng bayad? Hindi. Di ba? Malaki na itulong ko, laki na yung bag ko. Di ba? Pero gusto ko siya manalo kasi andun yung gusto kong pagnanasa ko na gusto ko maibahagi niya yung talino niya dun sa mga mamamayan natin, yung kanya magagawa para sa bayak. Kaya tumulong ako. Di ba? Ganon din yung mga kandidato malaki, pati si Sara, lalo Vice President, lalo Senador. No? Ano ibig ko sabihin? Pwede akong magtampo anytime kay Marcoleta. Pwede kong ilaglag siya. Na mag-imbento ako na kung ano. Hindi I mean na ilaglag. Kahit wala akong alam sa kanya, pwede akong lumabas na, Marcoleta, tumulong ako sa'yo. Ha? Alam mo ba yung pinantulong ko sa kanya? Ha? Galing sa masama yun. Hamba, nakakulong na ako. Malay ba ni Marcoleta na galing sa masama yung pinantulong mo? Kung hindi ka ba ugok-ugok? Di ba? Malay ba? Di ba? Ganun lang yun. Aba ko. Ano, kay Marcoleta, nagbigay ako 2 milyon. 2 milyon. Ha? 2 milyon, ha? Tapos, anong nangyari ganito? Ha? Akin tsorya lang to, ha? Ganito nangyari. Dumating ang panahon na kulong ako. Habang buhay. Tapos, ginigipit na ako. Pwede ko sabihin, yung tinulungan kita sa kandidato, ako, pinabayaan nyo. Yun ang sabi, nagtampo parang tanda tatampo Tatinawanan tuloy siya Di ba? Sabi yung daw Ramil, para daw pinabayaan na siya. Di ba? Dahil nakakulong siya. Parang ako, ganito, nakulong ako. Pwede ko sabihin, Marcoleta, ba't sino ka ba? Sino ka ba? Inutusan ka ba ni Sara o ni Marcoleta? O ano mo ako O kung inutusan ka man, bakit? Pag inutusan ka ba habang buhay, pwede pasaan mo si Sara? Alam ba? Inutusan ka ni Sara, ikampanya mo ako dito sa baryo mo Bakit? Yung bang 32 million na boto ni Sara, ikaw, Madriaga, ikaw may dahilan? Ay ba, hindi ako naniniwala. Di ho ba? Ibig sabihin, mga kaibigan, etong si Madriaga, gano'n ang mga statement niya, etc. para may drama na hindi mo maintindihan, no? Saka ang hirap paniwalaan. Kasi yung statement niya, walang sumusuport ng ebidensya at testigo. Hindi katulad nito nila Gutesa, gumawa ng affidavit na pinagbintangan si Marcoleta, di ba? Gawa-gawa daw. Ayon, may mga bagman yon. 'Di ba? Si John Lloyd yata umalis na, 'di ba? Hindi pinabayaan na mapigilan sa Pilipinas. Ewan ko sa bansa na 'yon. Pangalawa, lumabas yung saldi ko. Pinatotohanan yung sinabi ni Gutesa. Eto, lumabas niya. Sino dapat patunayan? Itong Madriaga, sinasabi niya to. Hindi ko naman siyasabi, hindi totoo siyasabi nito. At hindi ko rin pwedeng sabihin na totoo sinasabi nito. Ang sa akin lang, maglabas ka ng ebidensya na totoo ang sinasabi mo. Di ba? Para magpaniwala naman kami sa'yo. Di ba? Kasi parang gusto nyo naman, parang tumable. Kung may Gutesa kayo, meron kami Madriaga. Di ba? Quits lang. Parang tumatable. Ganyan pala laban Kasi nilalaro nila utak ng tao. Alam nila si Gutesa na paniwala nila
sa pamamagitan ng mga trolls na paniwala nila si Gutesa galing kay Marcoleta. O, gano'n ha. Kaya, pag may lumabas na ganito, iisipin ng taong bayan, totoo nga. O, ito, totoo na to. O kayo ha, karma is real, sabi. May Gutesa pa kayo. Ito ngayon si Madriaga, yari kayo kay Sara. Di ba? Ako, malay ba ni Marcoleta, yung ba, nagbigay ako kay Marcoleta kay Senator Marcoleta ng 2 milyon. O, Senator, panggamit mo sa mga campaign materials mo, dagdag mo. Tapos balang araw nakulong ako, pwede kong sabihin, hindi ako tinulungan kita sa kampanya. Di ba? Yung 2 milyon na binigay ko sa kanya po, galing po sa masama yun, sa karnap po. Di ba? Yung ba masama, alam ni Marcoleta? Nang teteng ka naman. Di ba? Yan ang hindi nag-iisip ang tao ngayon. Hindi nag-iisip. Palibasa ang binabasa, sabi ko, palibasa ang binabasa nila, history, dictionary, pero Biblia hindi sila nagbabasa. Kaya yung kakayahan nila mag-isip, may hangganan. Tatandaan nyo yan. Huwag kayong magmagaling. Nasa sulat yan. May hangganan ng pag-iisip nyo dahil hindi kayo nakakabasa ng Biblia. Naisingit ko lang. No, eto nga. Ayon, hindi sa akin to ayon po allegedly. Kay Trililing at si Junel. No. Si Junel. Si ganon. Ganon, nahuli siya, ganon. Hindi ko alam kung ano isabihin niya, ganon. Siguro, yung sabihin ng ganyan, 5 taon na lang buhay niya. Siguro, di ba ba? Baka magkakasakit niya. Di ba? O, ito. Basahin natin to, ang post ni Kitty Chu. Akala ko si BP ang visitor ni Madriaga. Bakit sabi ni Trililing at ni Junel, ang importante naman ni Madriaga. Ayan, dumalaw daw po itong si Trililing at si Junel, no, at visitor. O, basahin natin kay Lorraine Badi. From my impeachable sources, who is the man, Ramil Madriaga, whose claim he was the BP's bagmans? Ramil Madriaga is the leader of the kidnap or ransom group, the bears in name. They are notorious kidnapping group known for their brutality. They kidnap victims will be torture their body parts of cut off and videos of the descent of their family to hasten payment of ransom, usually in atrocious amounts that family would have a hard at paying. In July 12, 2024, they were arrested by virtue of an arrest warrant. During the arrest, the 2 Chinese kidnapping victims were rescued. At Attorney Harry Roque was legal counsel of the victims. This played a crucial, kung meron man ma-explain, kung meron man mag-explain at malapit-lapit na para maipaliwanag tong lahat ng ito, ay walang iba kundi si Harry Roque. Council of Victims. The played crucial role of the arrest of the notorious gang member. They were then brought to DAJMP MMDA Annex 2, MMDJ, and Camp Bagong Diwa, Taguig City, where they are detained up to present moment. Ramil Madriaga is the jail supremo mayores, and the rank was invested on him by the warden Jose Marie Sabeniano in exchange for money that went straight to the warden pocket. Some went to the improvement of jail facilities such as donation for bakery equipment and wellness spa inside the prison facility, with the blessing of the warden Sabeniano. Madriaga is allowed privilege like use of smartphones that is connected to the jail official, Wi-Fi routers in direct violation of prison rules. Here's that interest part of few months into detention, Trillanes visited Annex to the jail and will visit Madriaga on may other accusations. Hindi po ako nagsabi neto Hindi ko pinagbibintangan si Mr. Trillanes. Siya nagsabi nun. Puntahan nyo na lang siguro, siya ang tanongin nyo. Binabasa ko lang to, no? Those meetings were facilitated by Warden Sebiano, who will even allow closed door, unmonitored meeting of Trillanes with Ramil Madriaga. This meeting were held inside the warden office itself. Another frequent visitor is Laila de Lima. O, ayan connect to the, ito, puntahan nyo siya. Ito, may screenshot to. Post ni, share ni Kitty Chu at ni Lorraine Badi, post naman. O, kayo na bahala umusga dito, Ito po ay allegedly sige, kung may mag-iimbestiga man, ipakita ang CCTV. Kung may pumunta man doon sinong tao na sinasabi sa 2 pangalan, nagpunta doon,
dating dalawang senador na nagpunta doon. Ha? Aanapin ang CCTV. Malamang naman may CCTV to, hindi pwedeng hindi. Pag ito tinanggi nyo na may CCTV na walang pumunta doon, alam na ibig sabihin, na manipula. Pero, duda ko, dalawa lang to. May CCTV or sira ang CCTV. Pero malabong masira ang CCTV dyan. Kasi alam ko, jail yan. Importante yan. O kailangan, kung ano yung date na to, hindi imbestigahan nila kung meron. Kung meron man, at least lalawak yung investigasyon kung may pumuntang kinausap. Diba? Ganon din siya sabi nung isa, yung madaldal na hindi mo alam kung babae o lalaki, na nagpunta daw si Sarah doon. Akala mo, ang dami niyang alam eh. Kesa daw sa iglesia, may marami siyang alam. Biruin mo, ang dami siyang alam sa iglesia. Ganyan daw. Nagpunta daw yung leader ng iglesia doon sa Cave Island. Akala mo, pakiramdam niya sa sarili niya, lahat alam niya. May ganyang tao eh. May ganyang sakit eh. Kaibigan, may ganyang sakit, karamdaman na yan. Pagamot ka na. Hindi na ganyan. Yung pakiramdam niya, lahat kilala niya. Pag tinanong mo, painan mo. Ako may nakilala akong taong ganyan eh. May nakatambay ako dati ng ganyang tao. Lahat alam niyo. Lahat ng politiko, ano niya, yung konektado siya. Tapos lahat, eto masama, Lahat ng nasa paligid niya, alam niya. Minsan pinainan ko siya. Kinikengkoy namin yung mga mabarkada, uso pa yung mga Dota noon eh, di ba yung mga computer? Ando doon siya nakatambay lagi sa computer. May babae siya, paano siya, lahat alam niya. Badaldal siya, lahat ko, alam niya lahat. Talaga, may mga tiyatanong kami sa kanya, kinikengkoy na lang namin siya, na, o ikaw, kilala mo ba si Mayor doon? Kilala ko yun. Nakakausap ko yun. Gumagano siya. Yung mayor na yon, nung taon na yon, nakasama ko yon. Ang hirap sa kanya, humingi lang ako ng pangkape sa kanya, hindi niya ako binigyan. Akala niya, pakiramdam niya, sikat na sikat siya. Ganito rin to, yung nagpapakalat ngayon. Pakiramdam niya, sikat siya, hindi yung, bibigyan ako ng clue. Hindi mo alam babae o lalaki. Ayoko laitin yung gender pero tip ko lang sa inyo, yun yung babae na yun. Ewan ko, lalaki, babae ba yun? Yeah? Kala mo, dami niyang alam. May ganun dating tao na kilala ko sa computer, kinikengkoy namin eh. Pinapainan namin eh. Hoy, alam mo ba yung gantong lugar? Alam mo, nag-iimbento kami ng lugar. Alam mo ba yung lugar na yung Saint Bernard Chu? Alam ko yun. May kinikengkoy namin, nagmumukha siyang eng-eng. Ganito rin yun. Maputol tayo. Yan. Dito na tayo, dumako na tayo dito sa hindi ako may sabi niyan. Ayan, may sabi niyan Hindi ako, ulitin ko. Ngayon, ito. Ayon dito, kay Madriaga, classmate daw sa SSC Law School ni Ramil Madriaga si Sara BP Inday noong 1991. Hoy! Alam mo na. Elementary HSS pa lang si Sara Duterte noon. Di ba? Alam mo yun? Para sabi niya, Bikoy Part 2. May sabi si Chismis, Bikoy Part 2 daw. No? Ngayon, ito, ang dami niyan. Maghanap pa tayo, ha? Maghanap pa tayo dito. Dito sa bandas taas. Dito bandas taas, ha? Ito nga, classmate. Ito pa. Dating PSG commander, itinangging kilala si Madriaga, maraming ganyang tao. Naglabas ng pahayag si retired Brigadier General Rodolfo Cabang, ang dating commander ng PSG kasunod ng kontrobersyal na affidavit ni Ramil Madriaga na nag-uugnay umano kay Sara Duterte sa pera mula sa droga at pogos. Porkit nagpa-picture. Alam mo, ang daming picture niyan eh. Di ba yung kay Ping Lacson niya, pati kay Diskaya may picture? Ako hindi ako naniniwala doon. Nagpa-picturean talaga ang Diskaya doon kasi sikat din si Ping Lacson, siyempre. Alam mo, pag ikaw po, ako nga, vlogger lang ako, hindi ako ganun kasikat Pag pumunta ako sa ibang lugar dahil nagpapapicture sa akin eh. Hindi ko alam kung criminal yung nagpapicture sa akin Hindi ko alam. Ibig pala sabihin, pag ako nagkakaso, tapos yung criminal nagpapicture na yun, iuugnay sa akin kasi nagpapicture. Tapos pag tinanggi ko, hindi ko kilala yan. Tatawanan ako, ba't di mo kilala nagpapicture sa'yo? Uko ka pala eh. Sige nga, yung mga artista, mga sikat, na tanungin mo, lahat na nagpapicture sa kanya, kilala niya? At natatandaan niya ba? Sige, yung mga sikat, sino ba may sikat na artista? Halimbawa, si Jillian. Ang dami nagpapapicture sa kanya. Tanungin mo si Jillian kung lahat ng nagpapicture sa kanya, kilala niya? Alam niya? Sige nga. Natatandaan niya? Isang araw, paglabas si Jillian, yung artista babae si Jillian, paglabas niya ba sa mall, 1,000, nagpa-1,000 nagpapicture sa kanya, lahat yung matatandaan niya?
Tapos bukas 1,000 ulit. Sa isang araw 1,000 ulit. Tapos pag may event, lahat yun, papapicture. Kabisado niya lahat yun. Ganon din si Sara Duterte. Marami nagpapapicture sa kanya, lalo yung mga campaign nung panahon na yon. Kasi nga, syempre, Vice President, Sara Duterte. Di ba? Hindi mo pwede mo. Sabi mga picture nila, ganito lang. Ito lang picture nila. Yan lang. Wala nang iba. Sabi niya, may alam daw sa cellphone. Ilabas niya. Kung meron. Kasi alam bakit ako galit, hindi ko kinakampihan si Sara. Wala akong pakialam kung may pogos yan o ano man. Sige, wala problema dyan. Ang problema, yung taong bayan. Nagsasalita tayo dito para sa taong bayan. Kasi taong bayan ang naghahanap ngayon ng transparency, accountability doon sa flood control na nangyayari ngayon. Ano na? Sabi niya ni Belgica yata yun, nasa na ang investigasyon. Ba't walang investigasyon? Di ba? Oh. Ano na nangyari? Sabi ni Belgica. Ayan ano na nangyari sa Blue Ribbon Committee, BIR na iniimbestigahan. Palayo na ang investigasyon. Di na alam kung ano gagawin para pagtakpan ng flood control scandal. Ayan na nga. Ano ba? Buti pa, magtayo na lang ako ng Red Ribbon Committee. Iniibitahan ko sina Palelo, Perdito Pasio, Rowena Gonzon, Harold Despicio para imbestigahan. Doon nang patawag si Saldico. Totoo yan, gumawa ka, sir. Tip ko sa'yo, isama mo si Vic Rodriguez, isama mo si Eli San Fernando. Lalakas yung ano niyan. Lalakas yung ano niyan. Lalakas ang investigasyon niya pag sinama mo yung mga yan. Di ba tatawa, kasama pa si Kiko. Para medyo balance. Di ba? Ito ang totoong issue. Sige, palagay natin issue yan. Ilabas ang ebidensya. Halata. Pag sila gumawa, hindi halata. Pero pag ang Marcoleta nagsalita at para imbestigar ng flood control, sasabihin nila, scripted lahat. Pag sila hindi, hindi sila papayag. Di ba? Ang sasama na ugali, grabe itong mga to. Di ba? Basa pa tayo dito, basa pa tayo dito. Former senator, may help unreveal at mystery. Antonio Trillanes, samahan mo si Madriaga sa ospital para magpa-medical muna. Sir, sira kasi agad lahat ng testimony niya kung, ang sabi dito, while detention, Madriaga suddenly collapsed on Thursday after was brought to the PNP General Hospital. Hindi pa na nakikita to. Nakikita ba? Teka. Ulitin ko. Hindi nakikita eh. Ito. Ayan Antonio Trillanes, samahan mo si Madriaga sa ospital para magpa-medical muna. Ito pa. Well, detention, Madriaga suddenly collapse. Andyan. Ito bakit kwentong barbero yan? Maniwala kayo, amplify yan. Media ng mga kakamputa at gaya ng Bikoy series si Trillanes. They are really to hell bent to bring down of BP Sara Duterte. Kaya may bago na naman invento. Di ba? Sa buong buhay ni Trillanes, wala siyang ginawa sa bayan kundi tumahol. Diba? Kasi kung talaga totoong mahal nila taong bayan, hindi lang sila selective. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo yan, Hindi lang. Kung gusto mo, halimbawa talaga malinis yung buong bahay mo, hindi lang CR ang lilinisin mo. Tatandaan mo. Pag sinasabi mo na, gusto ko, ayoko ng kalat, tapos CR lang nililinis mo, walang maniniwala sa'yo. Pag sinabi mo ayaw mo ng kalat, buong bahay mo lilinisin mo. Tama? Pag sinabi mo mahal mo taong bayan, lahat iimbestigahan mo. At ikaw na magaling nag-iimbestiga, pati yung saldi, mangingialam ka. Kaso ang binabanggit mo lang puro Duterte. Isa lang ibig sabihin nun, na yung puso mo may galit sa mga Duterte at sa taong bayan, wala kang pakialam. Sino ka? Bahala sa buhay mo kung sino ka, tamaan ka. Wala akong binabanggit na pangalan kung sino ka. Alam niya na kung sino siya. Di ba? Di ako tataka sa mga kakamping talaga hanggang ngayon avid fans pa din nila Trillanes sa dilema. Diyan mura magtatanto na mas okay silang gusto nilang gulo sa bansa. Umaatake sa mga Duterte kaysa maging maayos umulod ang bansa. Dami akong kilala na maayos at matatalino naman pero pag eleksyon, nag-iiba ugali tapos ataka ako, matalino naman tong mga to. Pero ugali ibinuboto mga dati na lang magugulo dito sa bansa. Yung iba mukhang galing sa malayong bundok na may hawak na di-kalibreng baril. Tapos ang yabang-yabang sa proud na proud silang ganyan ang choice candidate nila.
Hindi, yan binabasa natin. Ito si Rob, si Rob Rances, under basically Bagman story collapse instantly. Hindi ako lawyer pero common sense na lang. Ito ang mga rason. Ayan, zero institutional existent. No money, no Bagman. Legally compromised. No collaboration from institution. Basahin nyo na kay Rob Rances, ha? Ito, dumako tayo dito sa may natin sa kay Harry. At para makilala nyo talaga si Ramil, dito kay Harry tayo kumonsulta. Uulitin ko hindi sa akin galing lahat ng pinakita ko kita nyo hindi ako nagkukwento rito na aking galing baka sabihin nyo, sa aking galing. Sila putokan nyo yung mga pinakita ko, ulitin nyo na lang. Yeah. Ito pa, hindi rin sa akin galing to, kay Harry din Christmas na, kaya yung mga Christmas decorations na, pero siyempre, tuloy-tuloy pa rin po ang usapan natin tungkol sa ating mga buhay dito sa Pilipinas, sa buong mundo, no? Anyway, ang pag-usapan po natin ngayon ay ang pinaka-latest na black propaganda laban kay VP Sara, na di umano ay siya tumanggap ng pera galing sa mga pogo at galing sa mga drug lords, no, nung huling eleksyon. Unang-unang po, dapat po, bago tayo maniwala sa mga impormasyon ay pinapakalat laban kay VP Sara, dapat alam natin na talagang gusto sirain ng Bangag administration si VP Sara dahil ayaw nila na sumunod na maging leader itong si VP Sara, no? So talagang gagawin po nilang lahat para sirain siya. Lahat ng lahat binato sa kanya. Para ako din, no? Binato ng lahat sa kanya, pero patuloy pa rin ang pagtitiwala ng ating mga kababayan kay VP Sara. So hindi na po ako nagugulat. Lahat dito sa mga bagong paratang na siya daw ay tumanggap ng pera galing sa Pogo at galing sa mga drug lords. Pero ang akin lang po, kakilala ko po kung sino yung Madriaga na nagsasabi na siya ay dating aide ni VP Sara. Well, unang-una po, sigurado po ako hindi yan naging aide. Yan po ay naging kasapi ng isang tinatawag na ano tawag doon? Yung parang movement na sumuporta. Kasi may mga movement dito. Halimbawa, lugar ng Laguna. Sa Laguna, may lugar ng anuman lugar doon, di ba? Syudad. Sasabihin, pwede ako, BP movement kami. Sara BP movement. Dati may Isko Sara movement. Di ba? May ganyan. Isko Sara movement. Yun ba yung mga yon? Pag yung ba hindi pinansin ni Sara at pagkatampo at pag isa doon nakasuhan, sisisihin si Sara? Anong pakialam ni Sara doon? Anong alam ni Sara doon? Sila gumagawa ng movement nila. Di ba? Yan ang hirap, mga kababayan. Di ba? Maraming nakakulong ngayon sa Bilibid. Bumoto kay BBM, pati kay Sara. Interviewin nyo yun. Baka damay si BBM, damay si Sara. Ganun ba tayo mag-isip? Maraming nakakulong ngayon sa jail na maaaring sumuporta kay BBM, pati kay Sara. Yung ba yung mga nasa jail na yon pag nagkasala, may kanilaman si BBM? May kinilaman si Sara? Hindi, totoo lang. Pag yung ba nagsalita, paniniwalaan, nakakatawa. Etong Madriaga, may affidavit, pinaniwalaan nila. Kahit may notaryo, sige, totoo notaryo. Pinaniniwalaan nila. Yung Gutesa, hindi nila pinaniniwalaan kasi yung affidavit daw, walang notaryo, peki daw, pero nakapanumpa sa Senate. Mas matibay. Notaryo o Senate? Oath. Sa Senate, siyempre. Pero yung saldi, hindi naman nakapanumpa sa Senate, hindi nila pinaniniwalaan. Magulo. Ibig sabihin, yung gusto lang nilang paniwalaan, ang gusto nilang marinig. Yung gusto nilang marinig, gusto nilang paniwalaan. Yun lang. Wala na iba. Sabi ko nga sa isang grupo pag may naglalaban-laban, iisa ang pinaglalaban, nag-aaway-aaway pa. Isa lang ibig sabihin nun, kontra sila sa gusto ng kabutihan. Si Marcoleta, gusto maayos. Anong gusto ng mga matatandang senador dyan? Paulit-ulit na naging senador. Pinatakpan. Suporta nga kay VP Sara, pero ang pagkakaalam ko po, hindi siya personal nakakilala ni VP Sara. Dahil si VP Sara naman po, 32 million ang botong nakalap, siguro naman po, Sino siya? Ibig sabihin, itong lalaking ito nakakontribute kay Sara Duterte ng 30 million votes? Million, merong larawan kasama siya, no? So, merong larawan itong Madriaga ito, ay hindi po ako nagtataka
dahil 5 billion people naman siguro po ang meron talagang larawan kasama si VP Sara, lalo na nung panahon ng eleksyon, no? Kaya talagang buhay politiko po talaga yan. So, pero iba pong pagkakakilala ko sa kanya. Kilala ko po itong Madriagang ito dahil siya po isang akusado sa isang kaso na hanggang Setyembre ng taong ito ba o taong nakalipas 2024, ako po ang personal naghahawak. Ngayon po, opisina ko pa rin ang naghahawak ng kaso laban sa kanya bilang private prosecutors under the direct and control and supervision of the public prosecutors. Ano po ang kasong yan? Ang kaso po ay 2 counts of kidnapping for ransom. Now, siyempre po, yan ay nakabinbin sa hukuman. Hindi po natin po pwedeng sabihin kung siya ay guilty or not guilty dahil hindi pa po napapatunayan. O yan o, ganyan din katwiran ko ha. Hindi ko sinabi si Madriaga ay guilty na. O talagang hindi ko rin sinahamak yung pagkasiyasabi niya. Yung affidavit niya, hindi ko tinututulan na totoo yun. Ang sa akin lang, gusto ko mabigyan ng katarungan itong mga flood control kung saan tayo napupunta kasi. Ang gusto ko kay Madriaga, kung sisiksikan nyo talaga meron si Madriaga sa affidavit, imbestigahan. Ano una imbestigahan? Yung CCTV, kung nagpunta ba yung dalawa doon, na dating senador, dalawa? O pangalawa, nagpunta ba si Sara doon? Di ba? Para mas lumawak investigasyon. Imbestigahan nyo. Di ba? Pero nakakatawa. Mas iimbestigahan to sigurado kaysa doon kay Gutesa. Mas ipapatawag yung mga person na to kaysa kay Gutesa. Kaysa doon sa mga taong binanggit ni Gutesa. Tambaluslos. Naman po yan, sub judice rule, no? At bawal sa akin bilang isang partido sa kaso na yan na sabihin siya guilty na. Pero, dumaan po sa proseso naman itong kaso labang kay Ramil Madriaga at ang nangyari po dito ay humingi siya ng bail. Sang-ayon po sa ating salid ng batas, ang bail naman po is a matter of right except when evidence of guilt is strong, no, sa mga heinous crimes. At matapos siya humingi ng bail, yan po ay hindi napagbigyan ng hukuman dahil ang sabi ng hukuman, the evidence of guilt is strong. Ano ba yung mga ebidensya laban sa kanya? Well, kasama na po dyan yung positibong identification ng mga biktima ng kidnapping ng mga Filipino-Chinese na kasama nga si Ramil Madriaga, kasama yung kanyang pinsan na nangidnap sa kanila at iba pang mga physical evidence gaya ng mga text messages, no? So, hanggang doon lang po ang sasabihin natin doon sa kaso. Pero ang nais kong ilinaw sa inyo, itong impormasyon na siya daw ay ex-aide ni VP Sara ay kasinungalingan po yan. Hindi po siya kakilala ni VP Sara, ang aking pagkakaalam. At pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali, nagpa-blatter nga po si VP Sara ng grave threats laban dyan kay Ramil Madriaga kasi binantaan ang buhay ni VP Sara, binantaan din po ang buhay ko. Sa totoo lang po, nung hinawakan ko po itong kaso ng Madriaga, binalik po ng kapulisan yung security ko na nabawi na matapos akong matalo nung eleksyon noong 2022, no? Binalik po nila kasi nga daw delikado talaga itong grupo ni Ramil Madriaga. Sa katunayan, matapos po silang mahuli, no? Madakip at mahuli, nagkaroon po ng manhunt para sa kanila, renade din po yung kanyang parang farm, no, dyan sa Rizal, kung saan napakadami pong baril na nakuha. Nakapagtataka nga po bakit napakadaming baril itong si Ramil Madriaga, bagamat ang naging negosyo po niya ay parang security agency, pero kung titignan nyo po, hindi ordinary security agency na naka-blue uniform, no? Para po talaga silang, elite security group na hindi mo alam kung anong ginagawa. At ang katutak nga pong mga firearms ang na-recover nung siya po ay renade sa kanyang farmhouse dyan sa Rizal. So unang-una, yung mga pinagsasabi po nitong Madriagang ito, nanggagaling po sa isang polluted source. Kasi yung polluted source, hindi natin alam kung sino. Hindi natin pwede sabihin din sila Treleling yun at si De Lima yun. No? Hindi natin pwede sabihin din sila yun. Yung ayun na pinakita natin, sila may sabi nun. Kasi alam mo kasi ito kasi hindi tayo pwede maging bias no? Pero isa lang alam natin. Etong senaryong ito nakakapagpanakip doon sa flood control. Iyan ang realidad. 'Di ba? Yan yun. Kung sino man nasa likod nitong taong ito at nagpalabas ito, ang sipag-sipag nagawa pa ng affidavit, no? Alam ko nakakulong 'to. 'Di ba? Kayo na humatol kung sino yung, kung totoo man yung dalawang senador na pumunta doon, dating senador, alam nyo na kung sino yung mga yon. Kung totoo man yon, aayaan nyo imbestiga ang humatol. Diba? May lalabas din yan kung ilabas ng administrasyon.
Yun lang yun. Kung totoo man to, kung mailabas sila o hindi. Po siya ngayon. Dahil non-bailable po yung krimen niya na 2 counts of kidnapping for ransom at nagkaroon na ng desisyon ng hukuma na hindi siya entitled na magpiyansa dahil the evidence of guilt is strong. Hanggang doon na lang po tayo dahil bawal pagsalitain ang merito ng kaso. Pero sasabihin ko rin po na foul ang ginagamit ng mga pamamaraan nitong si Madriaga para ma-dismiss ang kanyang kaso. Sa katunayan po, una-una, nag-offer po yan. Ginamit ang isang common acquaintance namin ng, kundi po ako nagkakapali, para 5 milyon sa akin, yung mga panahon na yon, para ibenta ko yung kliyente ko at ipa-dismiss ang kaso. Eh, hindi naman po ako ganun tao. In fact, lalo akong suhulan na ganyan, lalo akong nabubwisit. Kasi ako medyo mayabang ako eh. Yung aking mga ninuno naman, nagnegosyo, naghanap buhay ng matino, at iniwan naman po ang sapat-sapat na biyaya sa amin para... Oo, ito, si Harry Roque, kilalang tao to. Kung may 200 milyon, meron to eh. Dito lang. May mabuhay ng komportable. So hindi po ako nabulag dun sa 5 million niya para ibenta yung aking kliyente. At kaya naman po kahit ang mangyari, hindi ko binibitawan yung kliyente ko. No? Dahil lalong nag-isip siya na mabibili niya ako para ibenta yung kliyente ko, lalo naman akong naninindigan na dapat ang biktima ng karumadubad na krimen magkaroon ng katarungan. Yan naman po ang dahilan kung bakit ang buong karera ko bilang isang abogado ay halos lahat ng kaso ko, ako po yung private prosecutor. Dan ako rin po ay palaki ng isang public prosecutor. Gusto ko sana maging public prosecutor, kaya lang talagang hindi sapat ang sweldo niyan. Kaya ang buhay ko, buong buhay ko, private prosecutor, except for one time na yung kliyente ko na dating vice governor at provincial administrator na Masbate ay nadepensahan ko successfully sa Sandigan Bayan, doon sa tinatawag na voucher scam. Once lang ako naging defense counsel sa buong buhay ko. Alam ko, international lawyer to si ano eh. Si Harry Roque, international lawyer, alam ko eh. Prosecutor talaga ako. At saka international arbitration. So, bukod dun sa panunuhod sa akin, ano pang ginawa ni Madriaga? Abay, ang ginawa po niya, at dokumentado ko po yun, ay nag-file siya ng separate kaso dun sa isang lupa sa Bataan na binili ng isang kumpanya na meron din akong interes at inakusa kami na kami daw po ay mga land grabbers. Na-dismiss na po yung kasong yan ng DARAP, no? Pero meron din silang kaso sa ombudsman na hindi pa pinapansin ng ombudsman kasi ang ombudsman, gagalaw lang naman sila sa mga kaso na mayroong prima facie case. No? Ang kaso kasi na sinampa nung di umano, dinang-grab namin ay sinasabi na pineki ang pirma. Samantalang established naman po na humarap siya sa notaryo at saka pirma niya yon, ay may mga larawan pa nga po na siya ang pumirma dun sa kontratang yon. So nagtataka po ako kung bakit ngayon sinasabi niya na land grabbing daw yun. But in any case, wala po akong direct involvement sa kasong yon dahil hindi naman ako pumirma ng kahit anong kontrata doon sa kasong yon. No? At gaya ng aking sinabi, dinismiss naman po ng DARAP ang kasong yan. Bagamat itong si Ramil Madriaga ay, nagbayad po ng mga vloggers na sinasabing ako daw po ay land grabber. Kaya naman namin na-booking siya kasi yung isa na nagpanggap na biktima, nakita namin sa isang larawan na kasama niya sa isang pagtitipon, no? Pero yung babaeng yun ay nagpanggap na biktima. Kasi officially, nagpanggap siya na biktima, pero kung hindi namin nakita yung Facebook picture ng babaeng yun, hindi namin malalaman na talaga kaibigang matalik pa riyan ni Madriaga. So, ganyan po ang kanyang mga pamamaraan. So, ano ngayon ang ginagawa nitong Madriaga nito? Obviously, siya ngayon ay nagpresenta sa mga bangag na maging di umano whistleblower labang kay VP Sara kapalit na ipapadismiss ang kaso niya. Alam niyong malungkot, napaka-advanced na po ng kasong yan. Kung hindi po ako nagkakamali, hindi naman bababa sa 12 ang naging testigo namin dito sa kasong ito at isang testigo na lang po ay magra-rest ng prosecution. Kasi magaling po yung judge dyan Doon sa petition for bail, sa loob ng 10 araw ata, napakabilis yung panahon na yun, talagang sa pinapresenta ang pinakamalalakas ng mga ebidensya namin. At kung hindi ako nagkakamali, hindi naman bababa sa 8 testigo ang napresenta ko sa loob ng 10 araw lamang. No? Sana nga po lahat ng judges sa Pilipinas gaya ng judge namin. No? At matapos yung mahigit kumulang 8 testigo, nagdesisyon nga na malakas yung ebidensya at hindi po pwede mag-bail. No? So, in any case, ang sinabi niya siguro dito sa mga bangag administration, sige, idadawit ko si VP Sara kapalit na ipadismiss yung kaso ko. Paano nila mapapadismiss? Nako,
Yung private complainant po, mga Filipino-Chinese, kung ano-ano pong nangyayari, na-raid ang kanilang negosyo, na sa tingin ko naman, yan ay isang pamamaraan para ma-pressure siya na pumayag na ma-dismiss ang kaso laban dito kay Madriaga. Alam mo, pag nakalaya to, ay, ewan ko na lang depende kung ma-dismiss siya, pero kung makalaya bigla to si Boy, ano ibabansag natin dito? Itong Madriagan to. Bakit naman po ganito? Mantakin niyo po, heinous crime ang nangyari. Dalawa, hindi isang Filipino-Chinese sa mga kabataan ng kidnap. At talagang mahigit 10 araw pa po ang nadetina yung mga bata at nagbayad po ng ransom yung mga magulang, no? At mabuti na lang po nagkaroon po ng bypass, yung dun sa pagbabay. Ito, paalala lang baka naman idawit nyo naman si Senator Rodante Marcoleta rito. Baka yan naman idawit nyo. Kasi alam ko madami na damay na tao to Marami nadadamay ngayon Sabi napanood ko yung ibang video niya Nung Madriaga yata na attorney yata sa salita. Maraming parang maari na maraming madami na tao. Baka na naman si Marcoleta idamay nyo dito Sabihin nyo na naman. Kasi ang tawag sa kanya Caramel Caramel Madriaga Baka sabihin, iglesia siya ni Marcoleta. Baka sabihin, ka-member niyo yan. Baka iglesia na naman banata nyo. Yung isa kasi putak ng putak dyan. Na keso daw ganyan. May connection ng iglesia dun sa et cetera. Di ba? Ito yung mga laban ng mga to Nila lahat Pinag-iisa. Yung mga sinisira nila, pinag-iisa nila lahat. DDS, lahat. JR, religion, lahat. Pinag-iisa nila lahat. Kasi siraan nila sabay-sabay. Di ba? Ganyan ang ginagawa ng mga yan. Bakit dawit nyo naman si Senator Rodante Marcoleta dyan, Kasi Caramel tawag sa kanya Tingin nyo, Caramel Madriaga. Baka sabihin sige, palagay natin baka dating member to ng iglesia. Kung dati man to, unahan ko na kayo kung dati man to, kaya Caramel, baka inimbento nyo. Ibig sabihin, tiniwalag yan. Ganun lang yun. Pero hindi naman yun, sa akin lang, kung sakaling kasi may nakikita ko, Caramel, lalagyan nilang Caramel Talagang inihili-hilot nila yung issue Di ba? So may nagkaroon ng operasyon at doon nahuli nga po yung mga co-accused ni Madriaga, no? Kasama na yung first cousin niya. At actually po, may mga namatay dito. 2 kidnappers sa pinaghihinalaan ang napatay po, doon nagkaroon ng putukan, at isang pulis. Naku, nakakaawa po yung batang bata, no? Na pulis na taga Mountain Province, kung hindi ako nagkakamali, artistahin pa naman, no? So 3 po ang namatay doon sa operasyon para ma-recover yung 2 Filipino-Chinese. Bakit naman ganitong karumal-dumal ang kriminal neto? Bakit papayagan ng kahit sinong administrasyon na ma-dismiss kapalit lamang para idiin ang kalaban sa politika na si Inday Sara Duterte? So tingin ko po, desperado na talaga itong administrasyon neto. Desperado talaga kung tutuusin Bakit? Ang dami-daming pwede mo sa setup, yan pa, nakakulong. Siyempre yan naman, para pag kinasuhan, wala nang kakaso. Kasi ano kakaso mo dyan? Kahit kasuhan mo ng kung ano-ano yan pinakamabigat na kaso niyan Di ba? Kidnapping yata for ransom ano yung kakaso mo dyan? Paninirang puri, cyber libel? Ano yung kakaso mo dyan? Di ba? Kasi walang papayag na tatayo na normal na tao, sisira kay Sara. Hindi, makukulong siya Ayaw niya Siyempre, dun sa tao nakakulong na. Tsorya lang yan Binababoy na pati ang sistema ng katarungan natin. Hindi ko po alam kung mape-pressure yung mga magulang na mga kabataang ito para i-dismiss ang mga kaso. Sana naman po hindi. Pero sa mga balitang nalalaman ko po ngayon, at ang pakiusap nga niya wag na ako magsalita daw dahil baka lalo silang ipitin, nako, baka nga po at some point bubigay, wag naman po sana dahil pag napalaya na naman itong mga ito, baka kung ano na namang krimen ang mangyari. Alam niyo po, sa katunayan, bago pa sila makasuhan dito sa kasong ito, nakundik po itong Madriagang ito for kidnapping, kasama din yung pinsan niyang buo. Kaya lang po, dahil yung mga panahon... Iba-ibang taon yata may kaso to No. Ngayon, merong automatic death penalty. Ang parusang napataw po ay death. At during the automatic review, kasi lahat po ng death penalty subjected to automatic review, na-reverse po ang desisyon. Siguro po, naisip na hukuma na kahit sino hindi dapat mapatawan ng parusang kamatayan. No?
kaya sila ay naabsulto. Pero nakulong na po yan, nakonvict na po yan, kaya nga lang po, na-reverse on automatic appeal dahil death yung naging parusa. At si Chavit Singson po ay nag-file din ng kaso ng extortion dito dahil hinihingi. Pati si Chavit pala, damay din pala dyan. Labas ka na, Chavit, kwento mo na kung sino si Madriaga para mas malaman pala ba yung tao. Siya ng 50 million di umano para wag ibulgar ang impormasyon na nalalaman niya di umano laban kay Chavit Singson, no? Pero hindi po siya inurungan ni Chavit Singson at sinampahan din na. Madaldal pala talaga. Ganito pala talaga ugali na itong tao na to siguro, Sa akin lang, Batay sa kwento ni Harry. Hindi ko siya husgahan, pero batay sa kinukwento ni Harry, maaaring ganon. Di ba? Parang yung pinukwento ko sa inyo kanina na si paano, yung di mo malaman kung yung ba'y akla o lalaki o babae, di mo malaman eh. Yung dating DDS tapos umalis na, naging BBM vlogger na. Talak ng talak doon. Alam nyo na, kilala nyo na, sino? O ano pa siya sabi? Sinisiraan ng iglesia. Sisiraan. Akala mo napakarami alam sa buhay? Extortion case, no? Hindi ko lang po alam kung ano nangyari dyan sa kasong yan. So yan po ang karakter na ngayon ay nagpipresenta na aide ni VP Sara na di umano ay tumanggap ng pera para kay VP Sara. Take note po, no? Sa kanyang sinupang salaysay, wala naman po siyang sinabi na diretso niyang binigay kahit anong pera kay VP Sara. Ang sinasabi lang niya, yung isang beses, binigay niya dun sa isang naging aide ni Inday Sara na pinasisinungalingan naman ng aide at isang beses, sa kotse daw na nagpalitan at kinuha yung kotse. No? Pero alam niyo po, ang impormasyon para mapaniwalaan, dapat kapani-kapaniwala at dapat nanggagaling sa tao na kapanipaniwala. Kung ikaw naman ay nakakulong ngayon para sa 2 counts of kidnapping for ransom, minsan ikaw ay nakonvict na for kidnapping with ransom din at kinasuhan pa ni Chavit Singson ng extortion, bakit naman niyang paniniwalaan? Chavit, magsalita po kayo, Mr. Chavit. Kasi baka madamay naman dito, nangangamoy na naman, baka si Marcoleta na may dami. Di ba si Diskaya, napakalabong dinawit. Si Gutesa, ay Diyos ko po, yung insurance ni Diskaya, dinawit si Marcoleta. Ibig sabihin, lahat para member ng insurance ni Diskaya, ka-insurance niya, dawit lahat. Kung ako pala member din ng insurance nung kay Diskaya, kung ano insurance ni Diskaya, pati pala ako may kinalaman din pala. Di ba? Ibig sabihin, yung pala si Marcoleta, kung si Diskaya pala bumili ng sabon doon sa convenience store ng isa, at doon din bumili si Marcoleta sa convenience na yon, magkasabot na sila. Di ba? Ganyan sila eh. Di ba? Dinadawit eh. Bakit dawit yung si Marcoleta rito Isa pang bagay po paano siya nakagawa ng isang sinumpaang salaysay sa loob ng kulungan? Alam nyo, pangalawang beses na niya ginawa yan. Kasi doon sa kabahagi ng depensa niya, siya ay gumawa ng sinumpaang salaysay na sinumpaan ng isang piskal habang siya ay nasa loob na ng kulungan. Alam nyo, kung hindi lang ako talaga hindi mahilig personal, no? At ako naman talaga ay nakatutok lamang para sa pagbibigay ng katarungan sa mga biktima ng krimen, dapat tinuruhan ko rin yung piskal. Kasi yung piskal na yon, hindi naman siya assigned doon sa lugar kung nasaan yung kulungan, siya ay piskal lang, abay pumasok ng kulungan at para bigyan ng panunumpa itong si Madriaga para nga doon sa kanyang affidavit na ginamit doon sa piskalya, no, nung dinidinig on preliminary investigation, no. So sa akin, irregular po talaga yung ginawa ng piskal, kaya lang, bakit naman ako magsasampa sa mga kaso ng mga ganyan, no? Sigurado po ako dyan, merong dahilan kung bakit pumasok sa kulungan yung piskal na yon para bigyan ng panunumpa si Madriaga, pero pinasadyos ko na po yan, dahil anyway, hindi na makapaniwala yung mga sinabi niya doon sa affidavit na yon, no. Pero ngayon, sino na naman ang pumasok sa kulungan para siya ay panumpaan, no? Para dito sa kanyang sports state. Duda nga nila si Triling sa si Junel. No? Hindi natin malalaman yan. Ayoko sabihin sila. Ayoko rin sabihin hindi sila ano. Ang sa akin lang neutral ako. Gusto ko ipa-review yung CCTV kung talagang pumasok din si Sara doon. No? Pag pumasok si Sara doon, ay imbestigahan talaga. 'Di ba? Yun lang yun eh. Pero hindi nalalayo sa aming isipan na ang lahat ng itong ginagawa nila panakipbuta sa flood control. Okay sana kung priority nila flood control bago ito eh. Ay hindi eh. Ni priority wala, investigasyon niya wala eh. Naka-executive session eh. Di ba? No? Napakalakas naman talaga nitong Madriaga na talagang
nagpapatawag talaga siya ng mga piskal pa, ha? Yung una kasing na pinipresentan niyang sinumpang salaysay, piskal pa ang pinapasok niya sa kulungan. At yan ang nag-administer ng oath sa kanya. So ngayon, I would be interested. Baka yung kaparehong piskal pa rin ang nagbigay sa kanya ng sinumpang salaysay dyan sa loob ng kulungan. No? Pero sa akin po, tanungin nyo na yan. Paano nakakapasok ang mga taong ganyan para magbigay ng panunumpa? Napaka-special naman itong taong ito. No? Para bigyan ng ganyang sino pumasok dyan? Siya pa ang pinupuntaan ng mga subscribing officer sa loob ng kulungan. So ano po ibig sabihin nito? Naku, talaga pong hindi sila titigil hanggang hindi tuluyang mawarak ang imahe at reputasyon ni Pipi Sara. Pero nagkamali lang sila, ang ginamit nila ay hindi kapani-paniwalang tao. At syempre, kilala naman natin ang pagkatao ni Pipi Sara. Siguro lahat na ay ibato nyo sa kanya, pero hindi nyo maibabato sa kanya talaga yung sense of propriety pagdating sa mga perang bagay na pera-pera. Talaga naman pong wala kayo kahit anong bahid na korupsyon na po pwedeng maibato kay Pipi Sara, at yung kanyang pagkatao, hindi po yan basta-basta tatanggap ng pera maski eleksyon. Dahil yung eleksyon po, ako naman po tumakbo sa unit team. In fact, kami dalawa ang magkasama, no? Dahil ako lang talaga ang kakampi niyang tumakbo kasama niya. No? Sabi ko nga kita Tatay Digong na talagang tutol sa pagtakbo namin ni Pipi Sara sa unit team. Sabi ko, kinakailangan meron namang kasama si Pipi Sara dahil ang feeling ko talaga, kung hindi mo sasamahan si Inday Sara, ay talagang pagsasamantalahan ng mga Marcos si Pipi Sara dahil di minsan naman, talaga ako hindi tuluyan ng tiwala dyan sa mga Marcoses. So, kaya rin ako tumakbo dyan sa pagnanais ko na maprotektahan din si Pipi Sara. At yun naman ang ginagawa ko sa pang-araw-araw na kami ay nangampanya. So, maging ano po tayo, critical sa pagtatanggap ng mga impormasyon, desperado po talaga silang sirain si Pipi Sara. Pero sa tingin ko, dahil nga sa pagkatao ni Pipi Sara, hindi po yan tatablan. Bali wala po itong ginawang sinumpang salaysay ni Madriaga. Ang akin lang, wag sana magpagamit yung mga piskal, ha? Huwag kayong magpapagamit. Ang inyong sinumpaang katungkulan ay parusahan o bigyan ng katarungan ang mga biktima ng lalo-lalo ng mga karumalduban na krimen. Tatapatin ko na po kayo. Merong piskal na napakalapit sa akin dahil kasama ko sa prosecution ng Maguindanao Massacre. Siya po ay in charge din ng kidnapping cases, pero ngayon po ay siya ay Deputy Chief State Prosecutor dahil siya ay katribo, kumbaga, nung Chief State Prosecutor na Padulyo, nakasama ko din sa Ampatuan Massacre. Nalulungkot po ako dahil yung si Chief Padulyo at saka yung kanyang assistant na kasama ko sa Maguindanao Massacre na dapat din mapasama dito sa paglilitis ng kasong kidnapping dahil siya po talaga ay kumbaga naka-detalye rin dito sa Anti-Kidnapping Task Force, no? Nalulungkot po ako dahil sila rin mismo nagsampa ng kaso sa akin miski walang kahit anong ebidensya laban sa akin. Ang iniisip ko na lang, trabaho lang. Kasi syempre sila ay mga career naman, hindi naman po pwedeng tangkihan ang mga bossing na mga politiko, no? Pero hindi ko po alam kung mapapatawad ko sa kanilang ginawa na sinampahan nila ako ng non-bailable case na malinaw naman po. Ang ebidensya lang nila, yung testimonya ng PAGCOR na sinabahan ko si Cassandra Ong at saka yung pangalawa ay yung ilang tawag na ginawa ko kung okay na ba mga papeles. No? Wala namang masama dahil sinabi naman talaga ng PAGCOR, hindi naman ako ng braso. Follow-up lang talaga, tanong lang, ano naman ang krimen doon? No? Kinasuhan ako. Ito mga same piskalya po, same piskal, ang siya rin magdedesisyon kung ipapadismiss ang kaso. Wag naman po, sobra na kayo magpagamit. Nung kayo po ay nagpagamit para ako kasuhan na walang ebidensya, okay na po yun. Dahil lalabanan ko naman po yan. May remedyo naman po yan. Siguro, iniisip ko, hindi sila nakatanggi dahil alam naman nila lang kung remedyo laban sa impormasyon na wala namang ka-ebidensya. Sipin nyo lang si Marcoleta nga walang ginagawa, kinakasuhan Di ba? Para sa taong bayan ng kilos niya Di ba? Yung 2K pababa na Meralco, na kuryente, ayaw nila. Parang talagang tutol sila. Kasi magiging pogi si Marcoleta, baka mag-vice president kay Sara Di ba? Yan sila. Kaya, hindi ako naniniwala sa sabi niya para sa taong bayan. Huwag po kayo maniniwala. Kay Marcoleta, maniwala kayo para sa taong bayan ang ginagawa niya. Walang kapalit. Etong mga to, kunwari lang to sa taong bayan, lalo na yung mga dilawan. Pumunta pa ng hukuman. Pero para naman po, ipagkait ang katarungan sa mga naging biktima ng kidnapping. Mantakin ninyo, mahigit 10 araw, ha? Yung mga magulang, iyak na iyak.
Dahil palaging sinasabi ng mga kidnappers, papatayin namin pag hindi kayo nagbigay ng ransom. Ilagay nyo ang sarili ninyo doon sa mga magulang ng mga kinidnap ng mga kabataan. 10 araw na walang tulog dahil hindi mo alam kung makikita mo pa ba ang iyong mga anak na buhay o hindi. Ilagay nyo inyong mga sarili sa ganyan. Papayag ba kayo na para lang sa politika ay magiging mailap ang katarungan? Sana naman po, huwag. At ako naman po ay, kung hindi ako nagsalita dati para sa aking sarili, para doon sa mga piskal na huwag magpagamit, sa mga politiko para gamitin ang ating batas bilang sandata laban sa kalaban ng Marcos administration, ngayon magsasalita na po ako. Kayo man po ang mahigit 10 araw na hindi alam kung buhay o patay ng inyong anak, bakit yun naman papayagan na hindi makamit ang katarungan ng mga ito? At syempre, yung mga biktima mismo ng kidnapping, syempre sila rin. Sila ay sa pilitang pinilit na sumama sa kanila, mahigit 10 araw, sinusuotan ng blindfold, tinatakot na kapag hindi magbabayad ng mga maguling, papatayin sila. Siyempre umiyak at nagsasabi na, nanay, tatay, bayaran nyo na kami mabuhay. Tignan nyo naman po yung pinagdaanan ng mga kinidnap at ilang mga kaanak. At tignan nyo rin po kung ano pang mangyayari kung itong mga taong ito na not once, not twice ay pinaratangan ng mga kidnappers ay makakalaya muli. Yan po na lang po ang mensahe ko sa ating mga piskal. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. No? Lahat ng po ay teorya at opinion natin. No? Ngayon po, ang sa atin lang, magmasid pa tayo. Paano mga dilawan? Nagmamasid hanggang ngayon. Di ba? Hindi siya nangingilam. Mangingilam sila pag pabor sa kanila. Pero pag hindi pabor sa kanila, mamasid lang sila. Correct? Pag kay Sara, salita silang salita. Totoo? Ha? Pag sa Administrasyong Marcos, may magkukulang, may pagkakamali, nagmamasid lang sila. Huli kayo. Diba? Sige, magmasid lang kayo. Diba? O, hindi lahat ang dilawan, ha? Mabuti na si Rena Guanzon. Nandiyan. Okay. Paalam sa inyong lahat.